Here we go mga kapatid, kaibigan ko at kumpare. Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 34 Full review. So bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay wala ngang iba kundi itong si Code. At ang title nga din ng chapter na ito ay pinamagatang Used to It. At para naman sa pangunahing panel natin dito ay ito ngang si Boruto na hawak-hawak nga nito ang turn soul ni Bug. Nakaalinsabay naman yan. Dito nga ay tinanong ni Kawaki na ano na nga ba daw ang gagawin ni Boruto sa turn soul na yan. Ano nga rin ba daw ang mangyayari kung sakaling nga daw yan ay mabulok. Na siyang isinagot naman sa kanya dito ni Boruto na ganun na nga daw dahil pag nangyaring iwanan nga lang daw ito o pabayaan ng ilang minuto hindi magtatagal hahantong na nga din daw ito sa pagkabulok at kapag nabulok na nga daw ito ang mangyayari naman daw sa naging puno ay hindi na nga daw maisasalba at tuluyan na nga daw na mamamatay. At syempre kaalinsabay nga din ng mga pag-uusap na yan dito nga pinapakita nga din itong si Inujin na habang tinititigan nga nitong ni Himawari na habang ito nga ay nakapikit mula nga din dyan nang dumilat na nga ang mga mata nito dali-dali nga din agad itong niyakap ni Himawari na sabay sabi na salamat nga daw na nagkamalay at nagising na nga daw itong si Inujin na siyang itinanong naman agad dito ni Shikadai na kamusta nga daw itong si Inujin, kamusta na nga ba din daw ang kanyang mga mata na sinabi naman ni Inujin na habang kinikilig nga ang mukha nito na ayos nga lang daw siya at salamat nga din daw sa healing ability nitong ni Himawari. Nakaalinsabay nga din ng bagay na yan dito naman sa kabilang banda na itong si Konohamaru ay binitbit o pasan-pasan na nga itong si Sarada at dadalhin na nga daw niya ito sa ospital habang ito naman si Chocho ay humabol nga at sasama nga daw siya sa pagdala nga kay Sarada sa ospital habang itong pasikat na si Daemon ay inalam nga ang kalagayan ng kanyang kapatid na si Ada na kung okay nga lang ba daw ito, which is okay lang naman daw si Ada at salamat nga daw sa pagligtas sa kanya ni Daemon. At balik nga dito kay Boruto na ito nga ring palaka sa lapag na siyang palaka ni Koji ay tumalon na nga din sa kanyang balikat at dyan na nga din nagumpisa muli ang kanilang pag-uusap na yung patungkol nga daw kay Code na hanggang ngayon nga daw kasi ay hindi pa nga daw siya nagpapakita na kaya sa kanyang palagay nga daw marahil na lumabas nga daw si Code kapag mangyaring sobrang gulo na nga daw na mga bagay-bagay. Pero parte pa nga din daw kasi ng Divine Tree ang mga claw marks ni Code na kaya ang buwisit nga daw na yon na si Code malamang na alam at nakikinig nga daw sa mga pinag-uusapan o sa mga nangyayari sa lahat nga ng mga bagay-bagay na to at kaya marahil nga din daw na mangyaring alam na nga din daw ni Code ang patungkol sa pagkamatay ni Bug at malamang na naghihintay pa nga din daw siya ng oras para nga daw sa kanyang tsansa na mapatay nga daw si Boruto na kaya kapag itong si Boruto nga daw ay mangyaring dalhin nga ang turn soul dun sa domain o sa lugar ni Bug wala nga din daw pag-aalinlangan na lalabas at magpapakita na nga daw si Code. Pero kaya nga lang daw sa isang problema na baka lumikha nga daw ng reinforcement si Code at pagpunta nga daw si Boruto sa lugar na to nakaabang na dito ang napakaraming mga kalaban na inihanda ni Code na kaya magiging advantage nga daw yun ni Code na para mangyaring hindi na nga daw masayang pa ang kanyang pagkakataon. Isang pagkakataon na mapatumba nga o mapatay na nga si Boruto at yun nga daw yung mga common na outcome sa mga ilang bahagi ng possible future. Ang pakikipagbakbakan nga daw kay Bug or kay Mamushi ay ang siyang nagpalit o nagpabago nga daw sa hugis ng pananampalataya. Pero kahit gayon pa man, ang pagbigay nga daw ng motibo kay Code ay ang magpapa-estranghero dito kung sakaling hindi nga daw talaga siya magpakita. Na kaya nga dahil dyan, dito nga tinanong ni Boruto na ano naman na daw ang mangyayari sa kalalabasan. Papaano naman daw yon mabubuksan. Na siyang sinagot naman dito ni Koji na may tatlong way nga daw o tatlong paraan. At ang isa o unang paraan nga daw dito, isang kinakailangan nga daw ni Boruto na mapatay si Code. Yun nga daw ang pinaka-ideal na outcome. Pero sa ngayon, hindi nga daw madali na i-track o mahanap ang lokasyon ni Code. Na kaya ang pinakamaiging paraan na nga lang daw is kung magpakita nga daw siya ngayon, dito na nga din daw tapusin ang kanyang buhay at tiyak na ang bagay nga daw na yon ay isang malaking pagkapanalo. At ang pangalawang way o pangalawang paraan nga daw ay ang mismong pagtakas o pag-iwas ni Code dahil nga daw sa isang bagay na alam ni Code na maliit nga daw ang tsansa niya na manalo laban kay Boruto. Na kaya ang gagawin na nga lang daw ni Code na imbis si Boruto si Sarada na nga lang daw ang kanyang tatargetin. At kapag nangyari nga daw yon dadalhin nga daw ni Code si Sarada sa mga Divine Trees na para nga daw gawin niyang hostage. At sa gayong paraan magagawa nga daw ni Code na palapitin o papuntahin nga si Boruto. At ang pangatlong bagay naman daw o pangatlong paraan na ito nga daw ang pinakakakaiba sa lahat na siyang posible nga din bukod nga daw sa sinabi niya sa dalawa na siyang magpapayanig nga daw sa hinaharap dahil para nga daw sa kaalaman ni Boruto may possibility nga din daw kasi na maghuhugas kamay nga daw si Code sa mga Divine Trees at imbes na itapon nga daw sa kanila ang mga bagay-bagay na bagamat mababa nga daw ang tsansa na mangyari nga ang katulad na bagay na ganon. At kaya ang pinakamaigi nga daw dito na kung magagawa nga daw ni Boruto na mapatay agad si Code tiyak na mawawalan na nga daw sila o mababawasan ng mga alalahanin. Ngunit subalit datapwat habang nag-uusap nga sila dito kaalinsabay nga din niya na itong turn soul naman na hawak ni Boruto ay unti-unti na nga na parang nadudurog at ang ito nga din ay parang umuusok na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi na nga rin agad ni Boruto kay Koji na mukhang wala na nga daw silang oras na kaya nga bago umalis dito nga idinagdag pa
ni Boruto na yung patungkol nga daw dito kay Inujin na magaling umahusay nga daw ang pinakitang gilas nito na kaya sa ngayon, iligtas nga daw ang kanyang buhok sa pagkakalbo. So ibig sabihin lang mga pare ko for now hindi nga muna siya kakalbuhin ni Boruto dahil nga sa mga nagdaang chapter din, di ba, kung maaalala nyo, pinagbantaan nga niya si Inujin na kakalbuhin nga daw niya ito kapag may hindi magandang nangyari kay Himawari. Na kaya nga dito, iligtas nga si Inujin mga pare ko. Muntik ka ng matabasan, boy. Verse fade pa rin to ya. Verse fade pa rin to ya. But anyway, yun nga nang umalis na nga si Boruto dito at nag-teleport, dito nga agad nga din siya napansin ni Himawari sa pagkawala ng presensya ng kanyang kapatid. At kaalinsabay nga din yan, itong walang bitaw na si Kawaki ay tinawag nga siya ng isang palaka dito at nagpakilala nga ito na siya nga daw ay si Amado, na sinabi nga sa kanya na maaari nga ba daw pumunta si Kawaki sa kanyang laboratorio dahil may gusto nga daw siyang sabihin at gusto nga din daw niya makipag-usap kay Kawaki. At dito naman sa kabila na kung saan nakalagay ang Ten-Tails dati at sa pamamagitan nga ng symbol na to na nakapwesto sa lugar na yan, mangyaring nakarating at nakapag-teleport na nga dito si Boruto na paglapag nga agad ng kanyang paa ay napansin niya nga agad dito itong si Bag na habang nakakabit nga sa puno mula nga dyan habang tinititigan nga niya ito habang pinagmamasdan nga niya itong si Bag kaalinsabay nga din yan ay inactivate na nga rin ni Boruto ang kanyang karma at ang kanyang Byakugan habang pinapakita naman din dito sa puno na muli ngang lumitaw itong claw marks at nang kumapal na nga ito sumilip na nga din muli ang mata dito na siya nga ring si Code na habang papalapit naman dito si Boruto sinasabi na nga din dito ni Code na tolonggis nga daw si Boruto dahil ang pagpunta nga daw ni Boruto dito para iligtas itong si Bag ay isang malaking katangahan dahil bakit nga ba daw niya gagawin yun sa isang tao na hindi naman daw mahalaga sa kanya or hindi naman malapit sa kanya. Nakaalinsabay naman din yan dito naman na iniisip nga ni Boruto na magpapakita o lalabas nga daw dito si Code dahil yun din naman daw ang uri ng nilalang itong si Code. So yun nga mga pare ko ibig sabihin sa nakakita natin ngayon dito nagbabasahan na nga ng galaw itong sila Code at Boruto dahil nga kaalinsabay nga din yan dito nga din sa claw marks naglabas na nga ng mga galamay o mga kuko itong si Code na sinasabi pa nga din niya na lumapit pa nga daw ng bahagya ang panggap na bayani itong si Boruto at mangyaring gagawin nga din daw agad ni Code na hiwain at tabasin ang lalamunan ni Boruto. Pero bago pa nga magpatuloy yan lumipat na nga ang panel dito kay Sarada nang dumilat na nga ang kanyang mga mata nakita na nga niya dito itong sila Sumire, Chocho at ang kanyang ina na si Sakura na sinabi naman agad ni Sumire dito na relax nga lang daw muna itong si Sarada dahil yung patungkol nga daw kay Mamushi ay tapos na nga daw at ang bawat isa ay nasa maayos na nga nakalagayan. Ngunit subalit datapwat nang tinawag nga ni Sarada itong si Chocho at nang tignan nga niya ito pinapakita nga dito na nagbo-blur nga ang mata ni Sarada na iba nga ang kanyang paningin dito kay Chocho na kaya naman pala ganon mangyaring hindi nga pala niya suot ang kanyang salamin at kaya nangyaring inabot nga ito sa kanya ng kanyang ina na si Sakura. Ngunit subalit datapwat na naman nang muli na ngang isuot ni Sarada ang kanyang salamin at sinabi sa kanya ng kanyang ina na bilangin nga daw ang mga daliri na pinakita nito. Pero sa kasamaang palad ay nangyaring malabo pa nga rin talaga ang nakikita dito ni Sarada na kaya dito na nga rin sinabi ni Sakura na yung prescription nga daw kay Sarada mukhang hindi nga daw talaga nag-fit dahil ang pagkalabo nga daw ng mga mata niya ay mas lalo pa nga daw na lumalala at ang panganib nga daw na to ay namamana o naitatawid sa Mangekyou Sharingan. Ang paningin nga daw ni Sarada ay mas lalong lalala pa kapag mangyaring gagamitin na naman daw niya ito ng gagamitin at ang mas malala kapag nagpatuloy pa nga daw ito mangyaring hahantong na nga daw sa paggabulag ang kanyang mga mata. Pero may gusto nga sanang sabihin itong si Sarada na siyang sinabat naman agad ni Sakura na agad nga din niyang pinaghingi ng tawad na kaya mula nga din dyan muli ngang kinuha ni Sakura ang salamin ni Sarada at nang natanggal na nga ito nangyaring niyakap nga ni Sakura itong kanyang anak na si Sarada. Hinimas-himas nga niya ang buhok nito at sabay sabi nga dito sa kanyang anak na alam nga daw niya at hindi nga daw niya sasabihin dito kay Sarada na siya ay tumigil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Lalot ang bagay nga daw na to ay isang klase ng kalakasan sa tuwing kinakailangan, lalong-lalo na nga daw sa mga pagkakataon na mas kinakailangan niyang protektahan ang kanyang mga minamahal. At kaya sa ngayon nga daw, hanggat alam nga daw ni Sarada at kung paano nga din lumutas, mangyaring ayos nga lang daw yon kay Sakura at hindi nga daw siya mangingialam. Alam nga din daw ni Sakura na gusto nga daw tulungan ni Sarada si Boruto na kaya dahil nga din sa bagay na yan, diyan ngay din na nga rin napigilan ni Sarada na siya nga ay maging emosyonal. Napaiyak na nga siya dito at sinabi nga ni Sakura na anak nga daw talaga niya itong si Sarada na willing nga daw talaga ito o handa nga daw talaga ito na ibigay nga daw ang lahat ng kanyang makakaya alang-alang nga lang daw sa isang lalaki at parehas nga lang daw sila ng kanyang ama na si Sasuke na lagi nga daw humaharap sa mga mabibigat na bagay anuman daw ang maging resulta o kahihinatnan nito na ganun nga din daw ang kanyang uncle na si Itachi. Pero kahit gayon pa man daw para sa kaalaman naman daw nitong ni Sarada ay naniniwala naman daw itong si Sakura kay Sarada at sa kanyang asawa na si Sasuke kahit ano pa man daw ang mangyari at sa kabila
kabilang banda, gayon din naman daw kasi ang itinuro sa kanya ng kanyang pamilya. So habang patuloy nga o habang kinakausap nga ni Sakura itong kanyang anak na si Sarada, kaalinsabay nga din yan, biglang ang tinawag si Sakura dito ng isa sa kanyang mga tauhan o isa sa mga medic na in-update nga nito kay Sakura yung pasyente sa room 8 na kung ano na nga ba daw yung sunod na gagawin. Na siyang ipinaghingi naman ng tawad agad ni Sakura at mangyaring pupunta o susunod na nga daw siya. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga tinawag ni Sakura itong anak niya na si Sarada at mula nga dyan dito nga pinapakita sa kasunod ay ayan na. Bigla ngang sinigawan ni Sakura itong si Sarada ng pagkalakas-lakas na minotivate nga niya ito. Na kaya nga dahil dyan nagulat nga talaga itong si Sarada at natulala nga sa nangyari. Kaalinsabay nga din itong dalawa na si Chocho at Sumire na matapos nga niya pinapakita nga din agad dito na nag-walkout na nga o umalis na nga itong si Sakura dyan nga sa room ni Sarada. Ngunit subalit datapwat habang naglalakad nga ito papalayo dito nga ipinapakita nga din na gumapang at pumatak nga ang luha nitong ni Sakura. Man, bilang isang magulang o bilang isang ina na nagmamahal nga sa kanyang anak, halata nga o masasabi nga din talaga natin na nasaktan nga talaga ng husto si Sakura na nakita niya sa kanyang anak at sa alam niyang kahihinatnan nito. Awit talaga yan, girl. Awitays tayo dyan. But anyway, yun nga no, matapos nga ng pagsigaw na yan ni Sakura at ng kanyang pag-alis, dito nga naitanong nga ni Chocho na ipinagtataka nga din daw niya na yung pagsigaw nga na ginawa ni Sakura kanina, ano nga ba daw talaga ang ibig sabihin nun? Na sinabi naman ni Sarada na para nga daw sa kanilang kaalaman na bagamat na hindi nga din daw siya sigurado mukhang nayari nga daw talaga siya doon. Pero kaalinsabay naman din yan diyan nga isiningit na nga din itong ni Chocho na sinabi nga niya kay Sarada na binabagabag pa nga din daw siya na kung bakit desperado nga daw si Sarada na ipagwagi ang traidor na si Boruto imbis nga daw na ang kanyang best friend na si Kawaki. Pero matapos nga daw ang tunggalian sa magkabilaang panig para kay Boruto sa ngayon naman daw na yung pagdating naman daw sa pagtatanggol ni Boruto sa Konoha naisip nga din daw ni Chocho na mukhang legit naman daw ito na maprotektahan nga niya ang bayan ng Konoha. At bukod pa nga daw doon, na napansin nga din daw ni Chocho na napakaangas nga din daw ng dating ni Boruto. Na sinabi naman ni Sarada na hindi naman daw sa ganon. Na siyang ikinatuwa naman itong ni Sumire pero idinagdag pa nga dito ni Chocho na ganon nga din daw si Kawaki. Pero misteryoso pa nga din daw sa kanya na paano nga ba daw naging maangas yun na ganon. Na may pagkamayabang nga daw yun. Samantalang hindi naman daw ganon ang ikapitong Hokage. Pero hayaan na nga lang daw nila ang bagay na yun. Dahil maligaya naman din daw siya na makausap nga daw itong sila Sumire at Sarada kahit nga daw sa maiksing oras. At ang maiksing oras na yon ay parang walang hanggan na nga din daw. Nakaalinsabay nga din yan kinamusta nga din ni Chocho itong si Sumire na tinawag pa nga niyang class rep. Na kaya nga dahil dyan dito nga sinabi ni Sarada na Sumire nga daw ang itawag niya at hindi nga class rep. Sumire in the house. Yan nga rin ang sinabi nitong ni Sumire habang nakaporma nga ang kanyang dalawang daliri sa kanyang isang mata. Na siyang ikinagulat naman dito ni Chocho parang ang bilis naman daw na magpalit. Na kaya ano na nga ba daw kasi ang nangyari. Na siyang sinabi naman sa kanya ni Sumire na hindi nga ba daw ito nagustuhan ni Chocho pero alam din naman daw niya yon. At di ba galing pa nga rin daw ito sa Mangekyou Sharingan ni Sarada? Pero anong klaseng logic nga daw yon? At kaya matapos ngang ipakita ang mga chikahan na yan lumipat na nga ang panel dito kay Boruto at Bug na habang naglalakad nga siya papalapit sa puno na habang naka-activate pa nga rin ang kanyang Karma at Byakugan at kaalinsabay nga din ng claw marks na to na nakatago sa likod ng puno na habang pinapakita nga din itong si Bug ay mula nga dyan pinapakita nga din dito nang isasalpak na nga ni Boruto itong Tornsol sa puno muli na nga ding sumilip itong mata at mula nga din dyan ayan na nga bigla na nga lumabas itong isang kamay na maraming kuko na siya ngang si Code. Nasusunggaban nga nito si Boruto na isasalpak na nga ang Tornsol. Ngunit subalit datapwat bago pa nga magawa ni Code yan agad na nga rin nakaporma dito si Boruto na bumuo o lumikha nga agad ito ng kanyang Uzuhiku Rasengan at nang matunugan nga agad ito ni Code nang makita nga niya na Uzuhiku Rasengan nga ito agad-agad nga din dali-dali nga din siyang umiwas bago pa nga siya matamaan ng ataking ito. Bang! Sayang ka boy. Trauma ka uli sana kung nangyaring matamaan ka uli nito. At kaya nga dahil nakaiwas si Code at paglanding nga niya sa lupa, dito nga agad nga din niyang sinabi na nakaka-bad trip nga daw. Dahil hindi nga lang daw na-anticipate ni Boruto ang kanyang galaw o ang kanyang pag-ambush, kundi ang isang bagay pa nga daw na nagawa nga din daw ni Boruto na nakalikha pa nga daw ito ng counter-attack sa kanya. At kaya nga dahil din dyan, dito nga sinabi na nga rin ni Boruto kay Code na masaya nga daw siya na makita itong si Code na nasa maayos na kalagayan. Pero ang pag-ambush
nga daw ay isang kalupitan na nga talaga dito kay Code. Pero mangyaring lumapit pa nga din daw si Code dito sa kanya na dahil nga sablay na naman ito na kaya dapat pa nga din daw siya maging kumpiyansa. Na sinabi naman ni Code dito na tumahimik nga daw itong panggap na si Boruto dahil isang tolonggis nga lang daw ang mabibitag o mahuhulog sa ganung galaw. At kaya nga dahil dyan, dito nga sinabi na nga rin ni Boruto, ano naman na daw ang susunod na plano o susunod na hakbang ni Code? Ano na nga ba daw ang kanyang magiging pinakaplano? Binabalak nga ba daw talaga ni Code na siya ay patayin? Kung magkagayon man, bakit takot o 20 kabado nga daw itong si Code? Na sinabi naman ni Code, napapaano pa nga daw ito na itanong ni Boruto. Pero wag na nga daw itong mag-alala dahil makikita na nga din daw ito ni Boruto sa lalong madaling panahon. At matapos ngang sabihin ni Code yan, dali-dali na nga din siyang umalis dito at nag-teleport out gamit nga ang kanyang claw marks. Mamen, mukhang ito na naman yung panibagong eksena na mangyaring matagal na naman bago nga ipakitang muli si Code. Dahil wala na naman siyang nagawa laban kay Boruto na mukhang expected na nga natin na matatagalan nga uli bago nga siya muling ipakita. More practice pa, boy. Tas ganda-gandahan mo rin yung plano mo. But anyway, mga pare ko, yun nga no, nantuluyan na nga makaalis dito si Code. Dito nga sinabi ni Boruto na medyo sumobra na nga daw yung mga panunuya o mga pang-iinsulto ni Code. At kaalinsabay nga din yan naalarma nga uli si Boruto dahil nga itong turn soul na hawak niya ay muli na namang umusok at mula nga dyan habang hawak nga niya ito kaalinsabay nga niya na pinapakita nga din dito na tuluyan na nga itong naglaho na parang naging isang abo sa kanyang kamay habang itong katawan naman ni Bug na nakasalpak nga sa puno ay mangyaring umusok na nga din ito at di nga rin nagtagal ay tuluyan na nga din itong naglaho na kaya nga dahil din sa pangyayaring yan dito nga sinabi ni Boruto na patawad nga daw dito kay Bug dahil mabagal nga daw kumilos si Boruto na sinabi naman ni Koji gamit ng palaka na wag na nga daw alalahanin pa ni Boruto yan lalot si Bug ay hindi rin naman daw kakampi at hindi rin naman daw mabuting tao na kaya gawin na nga lang daw ni Boruto na hayaan itong matago sa kanyang utak na kung papaano nga daw ang itsura ng isang tao kapag naglaho na nga daw o nasunog na ang kaluluwa nito. So yan nga guys ang huling panel dito na pinapakita para nga dito sa ating full chapter review ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 34. Isang mga panibagong mga maiinit na pangyayari na naman ang ibinigay sa atin ng author o may akda para nga mas lalo pa nating abangan ang mga paparating at susunod na mga kabanata. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next upcoming chapters. Keep safe mga pare koy. Hanggang dito, sana'y nag-enjoy kayo sa ating video. Maraming salamat. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.